morning po. Papasalamat tayo sa Panginoon at binigyan niya tayo muli ng panibagong pagkakataon na ipahayag ang kanyang magandang balita. Last week, we had to join you through our online ministry. And dahil nga sa graduation ni Kyle, and so we praise the Lord for these developments. Even yung developments sa ating ministry, we are thankful to the Lord dahil nandyan din si Brother Romel to cover for us. So, today, pagpapatuloy natin ang pag-aaral ng kanyang salita, specifically doon sa major teachings ng Scripture. Nasa series po tayo ng Statement of Faith natin at ngayon ang pag-aaralan po natin ay ukol sa Diyos. Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo pong basahin ko muli ang ating passage doon sa Deuteronomy 6:4, Isaiah 46:9-10, at saka James 2:19. At ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Deuteronomy 6:4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Isaiah 46:9-10, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sa James 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Pag-aaralan po natin ang isa sa pinakamagandang collective term para sa lahat ng perfections ng Diyos. Kung iisa-isahin kasi natin ang perfections niya, kulang ang isang buwan. So, merong theological term para doon. Sa araw na ito, ang pag-aaralan po natin ay ang pagiging self-existent ng Diyos. Or sa theology, ang tawag po namin dyan ay aseity. A-S-E-I-T-Y. Aseity. I have to admit na sa salitang ito, manghang-mangha po ako. At siguro ganun din ang mga ibang mga nag-aaral ng salita, na sa maliit na salitang ito, o maiksing salita, nakapaloob sapagkat dito ang kalwalhatian at kagandahan ng lahat ng perfections ng Diyos. Doon sa salitang aseity. And it is true na baka may ibang nagsasabi, makikita ba yung pastor sa Bible? Hindi siya makikita. Pero theologians in church history have coined this term para bigyan ng collective term ang lahat ng perfections at saka glory ng Panginoon. Siguro iniisip din natin, is it really possible na makilala natin ang Diyos? It is true na hindi natin maaaring malaman ang lahat ng ukol sa Diyos. May mga bagay na hindi natin maiintindihan, hindi natin mauunawaan, sapagkat hindi niya rin pinahayag ito. At the same time, may mga bagay na pinahayag ang Diyos sa kanyang salita. Diba? Sabi nga, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our sons forever, that we may observe all the words of the law.
Sabi yun sa Deuteronomy 29:29. And so, doon sa mga bagay na kanyang pinahayag, doon natin siya nakikilala. At yung mga bagay na kanyang pinahayag, yung mga bagay na ni-reveal niya, these things belong to us. These things belong to God's people forever. At isa sa mga ni-reveal o pinahayag ng Diyos sa kanyang salita ay ang kanyang self-existence or yung kanyang aseity. Sa ating pag-aaral ngayon, panalangin ko po na makilala natin na si Yahweh ay Diyos sa kaitaas-taasan at kalooban niyang maunawaan natin ang pinahayag niya ukol sa kanyang sarili. Nawa mabuksan ang ating mga mata, ang ating mga isipan, ang ating mga tainga sa yaman at lalim ng kanyang biyaya para makatugon po tayo ng may pagpapakumbaba at paninindigan ng pananampalataya sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ang tanong natin sa mga passages na binasa natin ay, what is God? Siguro nasa isip niyo po, Pastor, hindi ba tamang grammar, who is God? Pag-aaralan natin sa susunod na Sundays, who is God? Pero ngayon, ang titignan po natin, what is God? And is He complete without us? What is God and is He complete without us? Matatandaan po natin na ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng lagpas 200 taon. At ang mga kaapuhan ni Jacob ay lumaki nang hindi nakikilala po ang Diyos. Sapagkat napadpad po sila, napunta sila sa Egypt, di ba? Ganun din ang mga dumami sila doon sa Egypt. At ang nangyari, ang nakilala po nilang kultura ay yung Egyptian culture. Ang nakilala nilang religion or ang mga sinamba nila ay hindi si Yahweh. Ang nakilala nila ay ang Pharaon na anak ng supreme deity ng Egypt at yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon dito sa aklat ng Deuteronomy, papasok na po sila sa Kanaan. Tatawid na lang sila ng Ilog Jordan. Doon sa atin ng mga napunta sa Middle East, alam natin ang mga lugar na ito. At ngayon, tatawid na sila sa Ilog Jordan at patapos na ang 40 years ng kanilang paglalakbay sa ilang. Kinausap ni Moises ngayon ang mga Israelita. Ang nangyari po kasi, in those 40 years ng kanilang paglalakbay, hindi pinayagan ng Panginoon yung kanilang mga magulang na makapasok sa Kanaan. Sa makatuwid, itong generation na papasok sa Kanaan, hindi sila yung generation na lumabas sa Egypt. Ito na yung mga sumunod na salin-lahi. Hindi pinayagan ng Panginoon yung unang generation na lumabas sa Egypt na makapasok sa Kanaan sapagkat hindi po sila nanatiling tapat sa kanilang tipan sa Panginoon. Hindi sila nanalig sa Kanya. Hindi sila sumampalataya, hindi sila nagtiwala. And so now, itong new generation of Israelites na papasok sa Kanaan are now faced with this decision. Tutulad ba sila sa kanilang mga magulang na hindi nagtiwala sa Panginoon? At dito sa ating passage, pinapaalalahanan sila ni Moises kung paano sila lalawig sa Kanaan ayon sa kalooban ng Diyos. At ito ang kanilang unang-unang dapat na gawin. Ini-imply dito. Kaya nga sinabi ni Moises, "Hear, O Israel! Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord is one." Pinakilala ni Moises sa kanila ang Diyos. Ang Deuteronomy 6:4-9 ay bahagi po ng Shema. Ang Shema po ay ang central affirmation of the faith, or pwede natin sabihin na statement of faith ng mga Hudyo.
At binibigkas po nila ito sa kanilang morning and evening prayers every day. So twice a day nila ina-affirm ito, sinasabi nila ito sa kanilang panalangin. Sinasambit nila ito araw-araw. At sa ating passage, nagsimula si Moises sa isang command. Ano yung command na yon? Sabi niya, "Hear, O Israel." At ang command na ito ay strong. May emphasis ito, may diin ito. Makinig ng mabuti, lahat kayo. Mahalagang tandaan niyo ito. Ano raw ang dapat nilang tandaan at pakinggan? Sabi ni Moises, "The Lord is our God, the Lord is one." Base dito sa ating passage, may dalawa tayong dapat na matutunan ukol sa katangian ng Diyos. Unang-una, there is only one God. Ang Diyos ay nag-iisa. Noong unang panahon, paniwala po ng mga tao na kumikilos kaya meron tayong 4 seasons, kaya dumadaloy ang tubig, kaya may mga karagatan, kaya may mga ulan, kaya may panahon ng tag-ani. Yung mga panahon na ito, sabi ng mga tao nung unang panahon, kaya may ganyan kasi yung mga Diyos sa kalangitan, mga Diyos, sila yung nag-ooperate ng universe. At itong mga Diyos daw, they operated in pantheons. Pag sinabing pantheons, merong supreme God, tapos itong Diyos na ito ay marami siyang asawa. At kahit yung kanyang anak ay pwede niyang asawahin din. So marami siyang anak. Marami siyang pamilya. At yung kanyang pamilya ang nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng kalawakan, especially sa earth. At ngayon, may nag-iisang Diyos. Ayon kay Moises, ang Diyos ng Israel ay hindi tulad ng Supreme God ng Egypt. Hindi rin ito tulad ng mga Diyos-Diyosan sa Kanaan. Ang Diyos ng Israel ay nagpahayag. Ano sabi ng Diyos? Sabi niya, siya ay nag-iisa. The Lord our God is one. Nag-iisa siya. At siya lang ang dapat nasambahin at paglingkuran. Wala silang ibang mamahalin, wala silang ibang susundin. Ang sinasamba ng mga bansa sa makatuwid ay Diyos-Diyosan. Kung iisa lang ang Diyos, at dahil iisa lang ang Diyos, ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan sa mga bansa ay hindi totoong Diyos. Hindi totoo yung sinasabi nila sa panahon natin na ngayon na bakit hindi na lang natin respetuhin ang relihiyon ng iba. Mahirap yung ganong statement sapagkat sasabihin pa natin na lahat ay tama. Na lahat ay totoo. Kung lahat pala ay totoo, ibig sabihin, alin dyan ang kasinungalingan? Hindi mo malalaman ngayon kung ano ang tama at mali, kung ano ang tunay at huwad. Hindi pwede yun. And therefore, hindi pwedeng respetuhin ang lahat. Hindi pwedeng sabihin lahat ay totoo. Lahat ay tunay. Iisa lang ang totoo. At ang lahat ay peke. Ganun ang katangian ng katotohanan. At ang sinasabi dito ng Diyos, ako lang ang totoo. Lahat yan ay Diyos-Diyosan. Ako lang ang dapat na mamahalin at susundin. Ayon po sa mga Jewish scholars, ang Deuteronomy 6:4 ay nagpapahayag din ng present and future conditions. Ano ibig sabihin nito?
Dahil po ang Diyos ay nag-iisa, siya ang sinasamba ng mga Israelita ngayon habang sinusulat nila ito at sa panahon natin. Iisa lang ang kanilang sinasamba. Ngunit darating daw ang araw na siya lang ang sasambahin ng lahat ng tao sa daigdig. Mula sa bawat wika, lahi at bansa, darating ang panahon na sasambahin siya ng lahat ng tao. Ganito rin po ang nasa isipan ni Haring David nang isulat niya ang Psalm 86, 9-10. Sabi po niya, all nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and they shall glorify your name. For you are great and do wondrous deeds. You alone are God. Ito ang katotohanan na kanilang ituturo sa lahat ng salin lahi para lumawig sila sa Kanaan. From this side of the cross, we are immediately reminded, mga kapatid at kaibigan, of the ministry of Jesus Christ sa panahon natin ngayon. Tinitipon niya ang kanyang bayan. Tinitipon niya ang kanyang mga tupa upang sila'y maging isang kawan. And He continues it to this very day. God desires that His people from all tongues, tribes, and nations will come and worship Him alone. At patuloy na gagawin yan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. So there is only one God. Ang Diyos ay nag-iisa. Pangalawa, God is the supreme and eternal, self-existent creator of all things. God is the supreme and eternal, self-existent creator of all things. Mas madaling sabihin yon kapag sa Tagalog. Ang Diyos ay pataas-taasan. God is the supreme and eternal self-existent creator of all things. Dahil ang Diyos ay nag-iisa, wala siyang katulad, wala po siyang kapantay. Walang lumalang sa Kanya. Patatandaan natin in Genesis 1:1. In the beginning, God. Wala pa ang creation, wala pa ang langit at lupa, wala pa ang lahat ng bagay, nandun na siya. Siya ang lumikha ng lahat sa langit at lupa. Bukod dito sa Genesis, may sinulat pang awitin si Moises tungkol sa pagiging eternal ng Diyos. Sa Psalm 90 verse 2, sabi niya, before the mountains were brought forth, at meron din tayong awitin na ganyan. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, from eternity past to eternity future, you are God. Dahil siya ay Diyos, siya ay perfect. Wala siyang degrees of power, walang degrees of perfection sa Kanya. Halimbawa na lang, pag pinag-usapan natin, paglaruan lang natin ang salitang perfection. Ano ang pinagkaiba ng perfect, more perfect, or most perfect? Meron bang difference doon? Kasi pag ginamit natin ang mga salitang more at saka most, merong degrees. Pero pag pinag-usapan ng perfect, pag sinabi natin meron pang salitang perfect, more perfect, and most perfect, meron bang difference doon? There is no difference. Why? Kasi kapag perfect ka, kasakdala ng pinag-uusapan, kaganapan. Perfection does not require degrees. Superlative na siya. At hindi mababawasan yun. So ang Diyos ay, sa Diyos walang degrees of power, excellence, and perfection. Kapag excellent ka, hindi ka pwedeng maging less than excellent. Kapag ikaw ay perfection, walang less than perfection. It's silly to think na may ganong degrees sa excellence at saka perfection. Tayo as creatures, meron tayong learning curve. Kaya nga tayo linggo-linggo nag-aaral.
Sa trabaho, nag-aaral din tayo, di ba? Pag bago ka sa trabaho, ilang period, gaano katagal ang period of adjustment? 6 months. Meron tayong learning curve. Meron pa nga tinatawag na grace period. Sa panalangin natin, sinasabi natin na patnubayan tayo ng Panginoon so that we become the children that He wants us to be. We become. Nagbabago tayo. Binabago na tayo. May we be holy, sinasabi natin sa ating panalangin. Because just as our Father in heaven is holy, so may we do so. Ngunit sa Diyos, walang becoming sa Kanya. Hindi siya becoming. Hindi siya nagbabago. Alam niya ang lahat at siya may kapangyarihan sa lahat. Wala siyang learning curve. Hindi siya nagkakamali tulad natin. Hindi nagbabago. God is not becoming, rather He is pure being. Siya ay supreme. From everlasting to everlasting, you are God. In the time of the prophets naman, may sinulat po si Prophet Isaiah sa chapter 46 verses 9 to 10. Sabi dyan, "Remember the former things long past, for I am God and there is no other. I am God and there is no one like me, declaring the end from the beginning and from the ancient things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure." So dito, ang background dito, 700 years pagkatapos isinulat ni Moises ang aklat ng Deuteronomy, malalangay ang sitwasyon ng mga Israelita. By the time na sinulat ito ni Prophet Isaiah, 190 years nang nahati ang kaharian. Matatandaan po natin ang ating kasaysayan ng kaligtasan. Nahati ang pagkatapos ng panahon ni Solomon. So, sino ang mga kings ng Israel? Ang first king ay si Saul, tapos si David, tapos si Solomon. Pagkatapos ni Solomon, nahati ang kaharian, naging north and south. Ang north ay ang Samaria, at ang mga hari nila, walang namuno sa kanila na matino. Lahat ng mga hari sa kanila ay masasama at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Doon naman sa Southern Kingdom, o ang tinatawag na Judah, bagamat nagkaroon ng konting pagbabago, hindi ito naging sapat para talikdan nila ang pagsamba nila sa mga inukit ng kamay. At ngayon, habang sinusulat ito ni Isaiah, nanganganib sila dahil parating ang Assyria at Babylonia. Sinabi ng Diyos sa kanila, kapag sumamba kayo sa ibang Diyos, maliban sa akin, itatapon ko kayo. At ito na nga, itatapon na niya sila sa Assyria at Babylonia. At ngayon, si Prophet Isaiah, sumusulat siya ngayon dito sa tulad niyan, madidisiplina siya. Dinidisiplina rin ng Panginoon ang kanyang bayan. Sumusulat ngayon si Isaiah para alipin sila. Upang ipahayag sa kanila na pinagkakaloob ng Panginoon itong aliw sa kanila dahil hahanguin niya sila mula sa kanilang pagkabihag at pagkaalipin sa Babylon. Matatapos din ang hatol. At kailangan nilang manumbalik sa Panginoon. Sa chapter 45, binanggit ni Isaiah na every knee will bow sa Panginoon. Ngunit dito sa chapter 46, kapag binasa natin yung unang parts ng 46, ang mga Diyos-Diyosan ng Babylon ang nagpapatira pa sa harapan ni Yahweh. Dumating na ang wakas ng relihiyon na ito, ng lahat ng mga Diyos-Diyosang ito.
At kung ang mga Diyos-Diyosan daw ay, siguro naman, lahat tayo naka-attend na ng parada. Naman, di ba? Mga fiesta. Pag may fiesta, di ba, ang ginagawa, pinaparada yung mga, pag may prosesyon, di ba? Yung mga santo, sinasakay yun. Di ba? Noong unang panahon, hinihila yun. Kinakarga sa likod ng karwahe. At sabi ng Panginoon, yung mga inukit nyo sa inyong mga kamay, na inyong sinasamba, kinakarga sa likod ng mga hayop. Nagpapatira pa kayo doon. Pero ang tanong, nilagyan nyo ng tenga, pero nakakarinig ba yan? Nilagyan nyo yan ng kamay. Pero yung kamay na yun nakakapaglikha ba? Binigyan nyo ng paa. Nakakalakad ba? Binigyan nyo ng katawan. Nakakaligtas ba siya? Sabi ng Diyos, kayo kinakarga nyo ang pagkabigat-bigat na yan. Pero sabi niya, dito sa Isaiah 46:9-10, ako ang nagkakarga sa inyo. Ako ang nagkakarga sa inyo, Israel, sabi niya. Ako ang nagkakarga sa inyo at iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong mga buhok. Mananatili akong tapat sa ating tipan. Tapos tinanong ng Panginoon, kanino raw siya itutulad? Mayroon ba siyang kapantay? Ang mga Diyos-Diyosan daw ay gawa ng kamay ng tao, ngunit inutil. And so, sabi niya, alalahanin niyo. Sabi diyan, remember the former things long past. For I am God and there is no other. Ang sinasabi dito ni Isaiah, binigay sa kanya ng Panginoon, remember the things long past. Alalahanin mo. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Hindi ba siya yung nagligtas sa inyo mula sa kamay ni Faraon? Tandaan nyo, magbalik tanaw kayo. Hindi ba siya rin ang nagpatnubay sa inyo nung nasa ilang kayo ng 40 years? Sino ba ang nagdala sa inyo para makapasok sa Kanaan? Hindi ba siya? Kaya nga sinasabi dyan, magbalik tanaw kayo, alalahanin nyo ang mga dating bagay nung una. Tinatawag sila ng Panginoon na alalahanin ang kanilang ugnayan. At kahit ayaw nila, merong iba sa kanila kasi na bumabanat pa. Hindi na matotoo yun. Bakit pa tayo nandito? Bakit pa nandito tayo? Hakatulan na tayo. Wala na yan. Merong mga hindi naniniwala. At sabi ng Panginoon, kahit ayaw niyong maniwala, sa verse 10, kahit ayaw niyong maniwala na nagliligtas ang Diyos, sabi ng Diyos, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Kasi sa verse 11, pinaliwanag niya kung ano ibig sabihin ito. Yung mga kumatol sa inyo, may hahatol din sa kanila. Magpapadala ako, sabi niya. Mangyayari na gagamitin niya si Cyrus the Great. At siya ang makikipaglaban kay Babylon. At mangyayari na ililigtas ko kayo sa pamamagitan niya. Tulad ng pagliligtas ko sa inyo noon sa kamay ni Faraon. Makakapagtaka na kapag nagsalita ang Diyos, parang walang pag-aalinlangan. Tayo kapag tinanong tayo at may mga bagay na hindi tayo alam, nag-aalinlangan tayong umuo at humindi. Pwede siguro.
Pero pag ang Diyos nangako, may kasiguraduhan. Sabi niya, there is no one like me. May kanta rin tayo ganyan. There is no one like you. There is no one like me, declaring the end from the beginning. And from ancient times, things which have not been done. Sa mga katuwid, siya ang nagtatalaga ng mga kaganapan sa kasaysayan. Hindi tayo. Siya ang nagtatalaga, siya ang nagtatakda ng mga bagay sa kasaysayan. At pinapahayag niya ito bago pa ito mangyari. Sabi po ni Steve Lawson, isa sa mga kilalang mga pastors and theologians sa panahon natin, isa sa mga he talks about yung katangian ng Diyos, yung sovereignty ng Diyos. Sabi niya, in His sovereignty, God not only determines ends, He controls all the necessary means to accomplish those ends. Sa mga katuwid, God controls whatsoever He has determined to come to pass. Hindi pwedeng ang Diyos lang ay nagde-determine o nagtatalaga, tapos iiwan na niya yun. Hindi. Kung ano yung kanyang tinalaga, sinusustain niya yun. Kontrolado niya ang lahat. Sa panahon po natin, tinuturo sa mga paaralan na ang universe at lahat ng bagay ay nagsimula sa tinatawag natin na Big Bang. Science daw yun. Pero I beg to disagree. Assume lang natin muna. Tingnan natin kung science nga ba. Assume natin na nangyari ang Big Bang. Pag sabing Big Bang, before all things, meron daw isang malaking explosion. Before the whole universe came into being or the universe was formed, meron daw isang malaking explosion that led to the galaxies and all the planets and solar systems at saka yung mga stars. Ito yung tinatawag na Big Bang. Pero what came before the Big Bang? Assuming lang na totoo yung Big Bang. What came before it? Pakinggan po natin ang mga physicists na nagpo-propose ng tinatawag natin na cosmic inflation. Sabi nila, cosmic inflation tells us that the period of time before the Big Bang was extremely cold. Almost at absolute zero. And it was empty of everything. Note yung mga salita. It was empty of everything, but empty space. And that empty space carried energy that stretched the universe out to this enormous size and into the initial state before the Big Bang. Ang sinasabi nila parang ganito, everything was empty and everything was expanding. There was nothing, pero nag-e-expand. Mamaya, i-withhold ko muna yung judgment ko. Tutulungan ko lang muna kayo na i-define ito. Para bang goma? Na-imagine yung goma na ini-stretch nyo. Tapos pag umabot siya sa point na hindi na niya kaya, magbe-break, may breaking point yun. Diba? Masakit yun kapag pumitik yun, diba? Ganun din daw sa universe. Bago yung Big Bang. Ito na. Let me give my analysis at saka judgment. Ibig sabihin, there was emptiness. Ayon sa mga physicists, ito, mga scientists, ito. Ibig sabihin, there was emptiness or nothing in the beginning. Tapos, pagkatapos ng matagal na panahon, nag-expand ito, at ito yung nag-produce ng Big Bang. Mukhang hindi yata nila alam ang pinagsasabi nila. Bakit? How can something come out of nothing? Sige nga, subukan nyo. Something can come out of nothing. Kasi nothingness daw eh. Before the Big Bang, there was nothingness. There was emptiness. So how can... Huh? Diba? Nothing comes out of nothing.
Meron pa nga eh. May Latin version pa yun eh. Diba? Ang sinasabi nila, ex nihilo, nihil fit. Nothing comes out of nothing. How can you say that something comes out of nothing? It does not make sense. Nonsense siya. At nakakatawa pa nga na kayo, mga scientists kayo, pinapalabas nyo na science, sa kailan ba na-prove sa science? Ang science na gumagawa ng scientific observation yan. Anong ginagamit sa scientific observation? Yung senses natin. Sight, sound, or hearing. Yung scent, yung taste, yung touch. Meron pa ba? May nakalimutan pa ako? So, ginagamit yun at kailangan repetitive yun. Kailangan consistent ang magiging result for it to be called a scientific inquiry. Pero kailan nangyari sa kanilang scientific inquiry that something will come out of nothing? Wala! Yung mga nagna-nursing dito, yung mga nagme-medicine, alam nyo yan. It's garbage. It's ridiculous. It's silly. Pero, marami sa mga materialists ngayon at mga hindi naniniwala sa Diyos na amazed sa nothingness of nothing. Nakakatawa sila. Tinatawag nilang mga scientists sila, pero ang gusto nilang i-examine ay yung nothingness of nothing. Pangalawa, in the created realm, meron tayong tinatawag na law of inertia. Ano ang ibig sabihin ng law of inertia? Ito yung tatlong laws ni Isaac Newton. Okay. Sinasabi sa law of inertia, yung first law, na ang isang bagay ay mananatiling at rest or in constant velocity hanggat walang ibang bagay na nag-e-exert ng changing force doon sa object na yon. So it will remain at rest at mananatiling nandyan yan. Halimbawa, umalis ka at walang nag-e-exert ng force dyan, nandyan pa yan pagbalik mo. Or kapag in constant motion siya at pinabayaan mo lang yon, mananatili yon in constant velocity hanggat walang changing force sa labas. Ganun yung law of inertia. Sa makatuwid, may cause and effect. So paano nila nasabi na in that emptiness, before the Big Bang, or in that nothingness, may nangyari na magkukos ng stretching ng energies? Nothing nga eh. Empty nga eh. Empty pala, nothing pala. So paano nyo nasabi na scientific na yung sinasabi nyo na cosmic inflation ay scientific theory? It is not. Even the Big Bang is not a scientific theory. Kasi para magawa mo yun, di ba? Sa scientific inquiry, kailangan nandun ka. So para masabi mo na totoo ang Big Bang, kailangan nandun ka nung nangyari ang Big Bang. Which is, no one was there. Ito naman, puntahan naman natin yung paano ngayon? Asa tayo ngayon? Dahil ganyan ang tinuturo sa atin. Kailangan po nating maintindihan na para mag-exist ang lahat ng bagay sa creation, kailangan may nag-create sa lahat. Kung mayroong specific design, alam naman yan, yung mga nag-e-engineering, yung mga mahilig sa math, yung mga gumagawa ng plano, kapag meron kang design, kailangan may designer. If you are making a building, kailangan meron kang engineer, meron kang builder. Kung meron kang cellphone, kailangan meron kang manufacturer. Cause and effect. Kung mayroong creation, kailangan mayroong lumalang sa atin.
para makapag-create ka ng universe, kailangan yung creator no nasa labas ng creation. Hindi siya bound by creation. Kailangan walang lumalang sa kanya. Kailangan independent siya. Hindi siya sakop ng space and time. Sa mga katuwid, itong being na ito, this being should be eternal. Nabubuhay from everlasting to everlasting. And there is only one being na may ganitong katangian. God, the uncaused cause of the universe. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga very educated na mga Athenians, sa unang panahon kapag sinabing Athens, ito yung center ng learned world. At lahat pumupunta doon para mag-aral. At nang mapadpad si Pablo sa Mars Hill, nakita niya na meron silang rebulto at doon sa ilalim ng rebulto nakasulat, "To the unknown God." Sinasamba niyo, hindi niyo kilala. Samantalang mga aral pa man din kayo, bakit ganyan pa po mga kamangmangan ang nakikita natin? So pinakilala niya ngayon kung sino itong Diyos na ito. At sabi niya, pakinggan natin siya. Sabi ni Apostol Pablo sa mga very educated Athenians, "For in Him we live and move and have our being." Dependent tayo sa Diyos. We live and move and have our being in Him. Pero ang Diyos, nang magtanong si Moises, paano kita ipapakilala sa kanila? Ano ang pangalan na ibibigay ko kapag nagtanong sila sa akin? Ang sagot ng Diyos kay Moises, "I am who I am. I exist in myself. I exist in and of myself." Because God eternally exists in and of Himself. He cannot not exist. Nakukuha niyo pa? He cannot not exist. He must necessarily exist. Yung existence ng Diyos, because He is eternally existing in and of Himself, hindi pwedeng hindi siya nag-exist. Hindi katulad nung iniisip ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Hindi. Dahil hindi namin siya nakikita, hindi namin siya naririnig, hindi namin siya nalalasana, or kung ano man ang kanilang ginagamit na tool, therefore, He does not exist. It does not follow. Yung tools na ginagamit nila para sa material world yun. Iba ang magiging resulta nun. Sa Diyos, sabi dito, because God exists in and of Himself, He cannot not exist. He must necessarily exist. Sabi ni Moises sa mga Israelites, "Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one." Sa original language, ang ginamit ay Yahweh is our God, Yahweh is one. Matatandaan po natin nang tumakas papuntang Midian, si Moises, dahil nakapatay siya ng Egyptian, diba, tumakas siya, natakot siya, at nanirahan siya doon, tinawag siya ng Panginoon sa bundok ng Horeb. At natawagin po siya ng Panginoon para umakyat sa bundok ng Horeb. Ano yung kanyang nadatnan doon? Diba, nakita niya na may nagsasalitang punong kahoy na nagliliyab, ngunit hindi natutupok. At ang sabi sa kanya ng Panginoon mula sa punong kahoy na ito, ganito yung naging dialogue nila. Sabi ng Panginoon sa kanya, "Inuutusan kita na bumalik sa Ehipto para iligtas ang aking bayan. Gusto ko magsalita ka kay Faraon na ito ang aking inuutos." Anong sagot ni Moises sa Panginoon? Sabi niya, "Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the sons of Israel out of Egypt?" Sabi niya, "Who am I?" Ang focus ni Moises yung kanyang sarili. Sabi ng Panginoon kay Moises, siguro nandiliit si Moises. At alam niya, nakapatay siya eh. Sigurado pagdating niya doon, dadakipin siya eh. Sabi ng Panginoon, "Certainly," or assuredly, sigurado,
Sabi ng Diyos, I will be with you. Yung salitang I will be sa original language ay the same word na ginamit sa I am. Pwedeng sabihin na, I am with you, sabi ng Diyos. Tapos, natanungin ni Moises also, so anong pangalan mo? Paano kita ipakikilala sa kanila? Sabi ng Diyos, I am who I am. Sa makatuwid, when God reveals His name to His people, it is also a promise to His people that He will never leave them. That He will never forsake them. The reason that we know at alam natin yung pangalan ng Diyos at nireveal niya ang kanyang pangalan sa kanyang bayan, it is because God sticks with His people. He likes to be with His people, bagamat tayo ay makasalanan. At tinupad ito ng Diyos nang ipadala niya ang Panginoong Jesucristo upang sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak at kamatayan, tayo na dating suwail, tulad rin natin ng mga Israelita, titigas ang mga ulo, tayo mga suwail at kaaway ng Diyos, ay ipagkasundo tayo sa Kanya upang mapalapit tayo kay Yahweh at hindi na mawalay pa. Tinupad ng Diyos ang Kanyang pangako. Ngayon, in summary, what is God and is He complete without us? Mga kapatid, there is only one God. Number 2, God is the supreme and eternal self-existent creator of all things. Dahil naniniwala tayo na iisa ang Diyos, nararapat na consistent ito sa ating pamumuhay. Nararapat na consistent ito sa ating pananalita, sa ating mga kilos, sa ating mga desisyon. What do I mean by this? Kailangan maingat tayo. Bakit? Sa James 2:19, yung binasa natin kanina, winarningan ni Pastor James yung mga nasa church. Si Pastor James po ay kapatid ng Panginoong Jesucristo. At nung mamatay ang Panginoong Jesucristo at umakyat sa langit, siya po ang naging pastor ng Jerusalem Church. At ngayon, may problema yung church sa pagpo-profess. Merong mga nagsasabi na nakilala nila ang Panginoon at sumusunod sila sa Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang buhay. Merong iba sa kanila na patuloy na nagtatangi at inaapi naman ang kanilang mga kapwa. So ngayon, ang tanong ni James, anong pinagkaiba niyo? Sinisira niyo yung kautusan. Sinisira niyo yung salita ng Panginoon. Anong pinagkaiba niyo ngayon sa mga masasama? Kaya sinabihan niya sila, James 2:19, you believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. Mas malala pa nga ang tao eh. Buti nga ang mga demonyo, kilala nila ang Diyos at alam nila na ang Diyos ay nag-iisa. Pero ang tao, kitang-kita na nila ang kagandahan ng kalangitan, ang kagandahan ng creation, pero anong sinasabi nila? Walang Diyos. Pero naman na nagsasabing, mahal ko ang Diyos, pero anong ginagawa? Sinisira ang kanilang buhay. Iba ang ginagawa ay kung ano-anong mga bagay nagkakalat dito sa lupa. Pinapakita natin sa pamamagitan ng ating buhay na walang Diyos. Ang sabi ni Santiago, ano pinagkaiba niyo sa mga demonyo? Buti nga mga demonyo naniniwala na may Diyos. At kahit kailan, hindi nila sasabihin na walang Diyos. Pero ang tao na nilikha o nilalang ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, ang sinasabi ng tao, ay walang Diyos. Sasabihin, merong Diyos pero namumuhay na parang walang Diyos. Hindi pwede yun, sabi ni Santiago. Sapagkat maging ang mga demonyo ay naniniwala na ang Diyos ay iisa. Kilala nila siya. Alam nila ang kanyang salita. Alam nila na siya ang kataas-taasan. Ngunit hindi nila siya mahal.
kung sinasabi natin na kilala natin si Yahweh, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa Kanya, kung hindi naman nakikita sa ating buhay ang ating pagmamahal sa Kanya, ang tawag po doon ay pagpapaimbabaw. Wala tayong pinagkaiba sa mga demonyo. Mga kapatid, in Christ we have been reconciled to God. I-reconcile tayo, inilapit niya tayo, pinakipagkasundo tayo sa Diyos. Ipakita natin ito. Walang pagpapala sa ganitong klase ng profession of faith na pinababayaan natin ang ating testimony, na pinababayaan natin ito. Kailangan consistent ang ating mga gawa sa ating pinoprofess na pananampalataya. Mag-iingat po tayo. Ang Diyos po, mga kapatid at kaibigan, ay nag-iisa. Wala siyang katulad, walang kapantay. Nabubuhay siya sa kanyang sarili at hindi niya kailangan ang tulong o kapangyarihan ng iba para mabuhay. God is complete in Himself. He does not need us. Tayo ang may kailangan dahil hindi tayo mag-e-exist kung hindi niya tayo nilikha. Kilalanin natin siya. Pasalamatan natin siya. Sambahin ang ngalan niya. Ganito ang ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga pamilya at sa mga susunod na sa ating lahi. Tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ang Article 2 ng ating Statement of Faith. Ganito po ang sinasabi. Pinaglilingkuran natin ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos, ang soberanong manlilikha ng lahat ng bagay. Diyan na lang muna. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa dakila at nagpapahayag na Panginoon. Tayo manalangin.